That's almost. Alright, Mabsat, nandito tayo kay Attorney Enzo Recto. Naku po, may update si Secretary Llamas. Tatakbo nga ba itong si dating Vice President at ngayon ay Mayor Leni Robredo? Pakinggan natin. Secretary Llamas at Attorney Enzo, pasok. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. May isi-share ako sa iyo na development sa Naga. Ito hindi masyadong nabalita sa national media. Kasi doon lang ito sa amin nangyari. Mayroong best friend si Leni na lawyer, na babae, na politiko. Politiko. Ano ito? Tumakbo itong mayor dati sa isang sa Camarines Sur, 3rd District, yung distrito ni Leni. Si Leni kasi nung nagkongresuman sa 3rd District yan eh. Yung best friend niya na yon ay lawyer na tumakbo ring mayor dati sa isang town ng 3rd District. Naging LTO Regional Director si Attorney Norin San Luis yun. Tapos, matagal na LTO Regional Director, kinuha ngayon ng NLEX. Naging parang executive ng NLEX. Nitong nakaraang buwan, kinuha ni Leni na maging city administrator. O ngayon, alam niyo kung anong kwento-kwentuhan sa Naga. Sabi sa Naga ng mga mukhang ito ang papatakbuhin ni Leni sa 2028. Kasi politiko nga yun na magaling din talaga mag-manage. Naging LTO, naging kinuha ng NLEX. Sabi, mukhang naghahanda na si Mayor Leni na paalis siya na siya sa 28. Kasi itong ginawa niyang city administrator, mukhang ito yung papatakbuhin niyang mayor sa 2028 o gano'n na yung ugong-ugong doon. Basta doon kasi sa Naga, bawat galaw ni Leni, tinitingnan nyo na parang naghahanda na si Leni na iiwan na ang Naga sa 28. Kaya gusto niya nasa in good hands ang Naga pag umalis siya. Gano'n naman yung concern niya. Ay may tiwala siya dito kay Attorney Norin, ginawa niyang city administrator. Pero siyempre, ang paliwanag ni Leni, ni Mayor Leni at saka ni Norin, hindi, walang politika dito. Pero siyempre sa mga tao, politiko kasi yun si Norin eh. politiko ay best friend niya. Tapos, rin yun, magaling din talaga sa mga ganyan. So sabi ng media sa Naga, yung mga media doon ang sabi, ito yata ang pagkakatiwalaan ni Leni na maging mayor ng Naga. Gusto niya na pag umalis siya, in good hands ang Naga. So ibig sabihin, kahit sa Naga kasi, kinukonek yung mga galaw ni Leni sa pagtakbo sa national. Yan. kaya ganyan yung namin sa Naga City. Pero so tingin mo very open na very possible na tumakbo si Leni for national office. Itong mga itong mga ginagawa niyang ito sa, yun na nga, yung pinakahuli, yung kayo, magkakasama kayo nila Kit Belmonte sa picture, sakat ni Richard, di ba? Kayong apat dun sa picture eh. Kaya nga, sabi ko, magkakaroon ka ba ng mga angat bayanihan run na sa iba't ibang lugar ng Pilipinas? At Visayas, Mindanao, para na yan. Unang-una, angat buhay ang run. Sa lahat naman ng activity na pwede yung maisip ay run. At alam mo naman ang ibig sabihin ng run, di ba? Takbo. At ang pangatlo, bakit sa mga iba-ibang lugar ng major islands, Visayas, Mindanao, NCR at Luzon? Doon pa lang medyo pero Nalda,
tingnan mo talaga yung reaction ay yung ano ng tao, ano, yung ano kay Lenny, more than 10,000 yata yung tao doon sa ano, no, yung inatendan nyo. Oo. Kinontrol na nga lang daw ang ano the participants, di ba? Oh, kinap na yung kwan, yung mga nag-a-apply dahil masyado na marami. Oh. At saka na nagbayad dyan. Nagbayad yung mga yan ng mga 1,500 bawat isa. Ibig sabihin, hindi yan hakot. Nagbayad pa eh. Nagbayad para si mama tumakbo. Diba? Oo. Parang Pero yung ng 2022, hindi hakot. Diba? Kanya-kanyang dalang pagkain, t-shirt, placard. Diba? Ganun yun eh. Ito parang ganun eh. Parang katulad din ng 2022 campaign. Kayo pa ang may dala ng pera. No? Hindi kayo hakot. Oo, tsaka yun na nga. Hindi siya nagde-declare na tatakbo. In fact, hindi nga nagde-declare. Ano pa, nagsasabi pang hindi tatakbo. And yet, pag tiningnan mo sa survey, pangalawa pa doon sa frontrunner sa survey. Oo. Diba? Kumbaga, paulit-ulit ka na nga nagsasabing hindi ka tatakbo, tapos pangalawa ka pa. Mataas pa rin, di ba? Mataas pa rin. At ano pa yan hindi pa nabubuo yung alliance ng lahat na anti-Duterte. Ang mangyayari kasi pag tumakbo si Lenny, susuportahan siyempre ng oposisyon, ng dilawan, ng kakampings. Susuportahan din yan ng malamang ng administrasyon. Yung mga tumakbo ng 2022, susuportahan nila Soto at Lacson yan. At saka, attorney, isang sigurong hinihintay itong impeachment. Dahil kung ma-impeach si Sara, maraming tatakbo. Dahil impeach na eh. Hindi na pwede tumakbo, di ba? Kung hindi ma-impeach si Sara, yan, one-on-one yan. No, one-on-one yan. Kaya maraming magtutulak kila Lenny, no, na magkaisa, Risa, Kiko, Bam, na isa lamang ang kandidato galing sa kanila. Kaya malamang kung sino mapipili, yun lang ang standard bearer, lalabang kay Sara. Lahat ay tatabi. Lahat ay lahat ay atras. Kung hindi may impeach. Sa totoo lang, ma-impeach naman si Sara o hindi. Pag si Lenny ang tumakbo, ang dali namang ma-unify ang lahat. Kasi lahat naman willing mag-give way kay Lenny. Halimbawa, si Risa, tingin, ano naman yan hindi naman tutuloy si Risa kung tatakbo si Lenny talaga Si Bam, ganun din. Ang Marcos, sa tingin ko, ang administration, hindi yan tatakbo sila John Vic or kung sino man doon kung tatakbo si Lenny. Sinabi din naman yan nila John Vic lahat naman sila nagsasabi isa lang dapat ang panlabang kay Sara. So lahat magigibay yan kay Lenny. Pero pag hindi si Lenny ang tumakbo, yung yung sinasabi natin, mukhang tatakbo ang marami. kasi lahat yan magsasabing malakas ako. Kamusta ka ikaw? Bakit naman ako mag-giveaway sa'yo? Pareho lang tayo halos ng sa survey. Kasi yung lahat kasi, pare-pareho na lang yung sa survey. Pero ito, Nal, hindi lang kasi si Sara yung yung sa senador. Bakit sa survey, ang mga nangunguna, Pulse Asia pa yata yun Robin Padilla, Cayetano, Loren Ligarda, ano bang Well, ang sabi ko lang dyan ay syempre name recall pa rin yan Name recall Yun yung mababaw na choice mo sa mga survey. Kung sino yung unang pumasok sa ulo mo. Hindi naman niya masyado pa pinag-iisipan Name recall sa mga survey. Ikalawa, tayo si Vico Soto, tsaka si Alan, tsaka si Robin Hood Padilla. Ibig sabihin, merong mga nananatili pa rin na pinipili si Robin dahil name recall, siya yung may pangalan. Pero, meron ding gusto kay Vico Soto dahil simbolo siya ng anti-corruption. Simbolo siya ng good governance. Ibig sabihin, may malaking bahagi na rin ng mga botante na yun ang hinahanap. No? So, kanya cup half full, half empty. No? Yung half empty, katulad ng utak ni Robin Hood Padilla, gusto pa rin siya. Pero yung half full, ito yung mga Vico Soto. Kaya titignan mo yung survey, tayo sila. Tayo sila. Ikalawa ay
pwede pa rin magbago yan. Halimbawa, nung midterm election last year, yung number 2 naging number 13. At yung number 13, number 14, number 15, naging number 2 tsaka number 5. Diba? So, pwede yan magbago. Pwede pa yan magbago. Dahil may dalawa ka pang taon eh. No? Halimbawa, pag yung susunod na survey na-cover itong impeachment at nakita yung pagiging ang tawag dyan, one-sided ni Robin at saka ni Cayetano at saka ni Pia, no? Hindi yung prosecution ang makikitang one-sided talaga namang one-sided ang prosecution. At saka, kung makikita nila na yung one-sided itong mga itong mga DDS na mga senador, tingin ko tatamaan na yan. Magsisimula na yan tamaan dito sa mga survey. No? Dahil kitang-kita no? Hindi na hiya no? Wala man lang kahit kaunting hiya na ipinapakita nila na sila ay bias, na sila ay hindi neutral, na sila ay one-sided. Kaya natawa ako nung sinabi ni Robin na dapat yung prosecution ay hindi one-sided. Sila yung dapat hindi one-sided. Diba? Sila yung kitang-kita na hindi, na one-sided, diba? Kaya ang lakas ng loob, Lakas ng loob. Pati itong pag-splice nung kanilang debate ni Chel Jokno, in-splice para palabasin na siya yung nanalo. No? Talagang garapal, no? Garapal. Hanggang ngayon, yung na-splice na video. Ang matindi doon, yan nga, yung sinabi mong in-splice na video. Imaginin mo post ni Pia Cayetano, sabi niya, nagbabaka sakali lang, walang mga ebidensya pero nag-aakusa na. Ang dapat na magsabi ng ganyan, DDS. Correct. DDS. Hindi yung judge. Hindi yung judge. Medyo, medyo, ang ano na ito, sobra na itong ganito. Yung ganong statement ni Ruben Padilla na sabi niya, dapat daw ang prosecution hindi one-sided. Hindi daw bias. Yun, dun pa lang nagre-react na ang marami dun sa statement na yun. Sila dapat sa senator judges ang hindi bias. Pero itong kay Pia, itong tungkol kay Chel, sabi mo, mag-post ka ng ganon, nagbabaka sakali lang, question mark. Tapos, hindi pa pala kayo sigurado, wala pa pala kayong ebidensya, nag-aakusa na. Hindi ka dapat mag-comment ng ganon. Sa amin sa legal professional, pag judge ka, hindi ka dapat magpapakita ng kung anong stand mo, ay kung anong tingin mo dun sa kasong hawak mo. 'Di ba? Ano 'yon? Impropriety 'yon. Impropriety ay dito iba na itong ginagawa ng mga senator judges na ito Kaya lalo na itong tatlong ito ang matindi ngayon Itong magkapatid na Cayetano at saka itong si Robin, garapal. At ang pinakamatindi nga ito ngayong araw, umuusok ang social media dito kay itong pag-splice na ito. Nice. Ni Pia Cayetano. Bunyog, halikan na kasama ka. Naka-opening ni Mike. Shout out, Smooth Jazz. Long time no see. Mark Bon Jovi, Yuki Sawaki, I Am Batman, Shandel Dilim. Nakasakapit bahay lang si Mima Alicia. Update naman dyan, Kabsat. At saka sa lahat ng mga silent viewers, shout out sa inyo, Mabsat. Alright, second to the last topic tayo bago tayo mag-end sa ating first live. Isang topic pa tayo. Second to the last, sorry. Countdown tayo in 30 seconds. Oops, wait. Napunta yun. Ayun.